Kung titingnan natin ang ginawa ng Panginoon dahil sa katwiran ng Diyos, dahil kung mayroong aalalay, kung mayroong maitatatag na gagawing sikap ng Panginoon ng mga hukbo, yung gagalingan talaga ng Panginoon ay maitatagang katwiran ng Diyos. Ngayong Pasko, itatatag ng Diyos ang katwiran ng Diyos. Walang Pasko kung walang katwiran ng Diyos. Ano ang katwiran ng Diyos? Let's look at this. This might not be a very Christmassy message, and it's not warm and cozy. It's not warm chocolate with marshmallow on it. No, this is the nitty-gritty of Christmas. Walang Pasko kung walang katwiran. Oh yeah. Kahit ano pang sabihin mo, ang sabi ng Biblia in the book of 2 Corinthians chapter 5, verse 21, yaong hindi nakakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Yung walang kasalanan. Yung walang kasalanan ay inaring may kasalanan. Is there justice there? Sino sa inyo ang laging napapagalitan dahil may magulo na ka-classmate? Nailagay yung pangalan mo sa noisy. Kasi kinausap ka, nakita ka, nakipag-usap ka, noisy. Sino sa inyo napahamak dahil sa inyong mababait na kaibigan? Niyaya kayo magmotor. No? Niyaya kayo na gumawa ng kung ano-ano. Sino sa inyo napagalitan ng inyong mga magulang kahit wala kayong ginagawang masama? Mga kapatid, it doesn't look like justice. This word does not look like justice for Christ. Hindi ito katwiran. Ngunit, ginawang katwiran ng Diyos. Bakit? Para sa atin, dahil sa ating kasalanan, si Kristo na ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Bakit? Because there's no justice. There's no justice for Christ, but there was justice for us. Siya na ang tumanggap na siya yung walang kasalanan, ngunit inako niya ang ating kasalanan. At dahil dito, tayo ngayon ay hindi na parurusahan. The Bible said in Romans 3:25, na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kaniyang dugo upang maipakilala ang kaniyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Bakit? Ang katwiran ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Na gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan. Na siya ay namatay doon sa krus. That He gave His only begotten Son. That whosoever believes will not perish, but will have everlasting life. Ang katwiran ng Diyos, mga kapatid, ay matuwid. Walang takas dito. Kung ikaw ay makasalanan, makasalanan. Kung ikaw ay walang kasalanan, walang kasalanan. Ngunit sa pagkakataong ito, alam natin, lahat ng tao ay nagkasala. Walang matuwid, Romans 3:23, that for all have sinned and fall short of the glory of God. And we all know if a man sinned, you will have it coming. Kung ang lahat ng tao ay makasalanan, darating ang hustisya. There will be justice. There will be judgment
Because the book of Hebrews chapter 9 verse 27 says that man is destined to die once and after that is judgment. Mayroong paghuhukom. Mga kapatid, ang hukuman at ang hustisya ay magkasama. Hindi pwedeng may hukuman at walang hustisya. Mahirap ito. Ngayon, ang mga tao ay malayang nakakaalis ng hukuman. Bakit? Walang hustisya. Basta ikaw ay may nakakalabas. Yung magnanakaw, yung rapist, no? Maraming nagawang masama. At pagkatapos noon, hindi lang masaya na nakaalis at nakakawala sa hukuman. Ngayon ay tatakbo pang senador.